Si Enzo Soriano ay isang kargador. Kilala siya sa pagiging mabait. Ngunit ang buhay niya ay nagbago nang makatagpo siya ng isang babae. Nabighani agad siya rito simula ng araw na iyon. Pero naging komplikado ang sitwasyon at ganoon na lang ang gulat niya nang malamang sekretarya ito ng tunay niyang ama. Magandang araw mga ka-Dear Selin! Bago ko simulan ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutang bisitahin ang ating website na talesofsiren.com or i-download ang ating Tales of Siren app sa Google Play Store at Apple Store. Madilim pa lang ay gumayak na agad si Enzo para pumasok bilang kargador sa isang bigasan sa kanilang bayan. Bilang tumatayong ina't ama ng kanyang dalawang nakababatang kapatid, responsibilidad niya ang mga ito sa lahat ng bagay. Namatay na kasi ang mga magulang nila ilang taon na ang nakalipas. Kaya naman, magmula noon, si Enzo na ang naging magulang ng mga ito. At nangako siya sa mga magulang niya na gagawin niya ang lahat mapagtapos lang ng pag-aaral ang mga ito. Kuya, kailan ka po magbibigay ng pangbayad para sa picture ko? Maya-maya pa'y tanong ni Ethan sa kanya. Ang sumunod sa kanya na magtatapos na ng ika-10 baitang. Magkano ba yan, Ethan? Nakangiting tanong ni Enzo sa kapatid. 400, Kuya Enzo. Natutop ni Enzo ang mga labi niya nang marinig iyon sa kapatid. Hindi niya alam ang sasabihin niya lalo pat hindi sapat ang pera niya ngayon para mabigyan ito ng kailangan nito lalo pat nagbayad siya ng kuryente at ilaw nila kahapon. Isama pa ang utang niya. Mariing nilunok ni Enzo ang pagkaing nasa bibig niya bago ngumiti. Pasensya ka na Ethan ah, gipit si kuya ngayon eh. Kailan ba ang deadline niyan? Ngayong linggo, Kuya. Yun naman pala eh, Miyerkules lang ngayon. Kayang-kaya yung ibigay sa'yo ni kuya sa Biyernes. Aniya bago inayos ang buhok ni Ethan. Nakangiting tumango si Ethan kaya naman bumaling naman siya sa bunso nilang kapatid na si Eric. Kumusta naman ang pag-aaral mo, Eric? Totoo nga ba na naka-95 ka sa math? Kasalukuyang nasa ika-6 na baitang si Eric at katulad ni Ethan, graduating na rin ito. Masayang ngumiti si Eric. Opo, Kuya Enzo. Naka-93 nga rin po ako sa English eh. Sabi po ng teacher ko sa akin, ang galing-galing ko raw po. Kuya, ititreat mo po ba ako? Oo naman, Eric. Isa-celebrate natin yan kahit simple lang. Pag-iigihan nyo ang pag-aaral nyo ha. Tandaan nyo, huwag nyong gawin iyan dahil sa akin. Gawin nyo yan para sa pangarap nyo. Nandito lang ako para sa inyong dalawa. Wala man sina mama at papa. Pero nandito naman ako para sa inyo. Usal ni Enzo. Nakangiting tumango ang dalawa bago tumayo sa kinauupuan at inalayan siya ng mahigpit na yakap. Matapos ang tagpong iyon, nagpatuloy na sila sa pagkain bago nagayos. At dahil walking distance lang ang school ni na Ethan at Eric, hindi na ito hinatid ni Enzo. Gumayak na rin siya bago pumasok sa kanyang trabaho. Ang lakas mo naman, Utoy. Kayang-kaya mong buhatin itong 2 kabang bigas. Nakangiting puri ng isang matandang babae kay Enzo nang ihatid niya sa sasakyan ang binili nitong bigas. Nasanay lang po, ma'am. Tugon ni Enzo rito. Nangingiting umiling ang matanda bago ito dumukot ng 100 piso sa pitaka nito at inabot sa kanya. Masaya iyong kinuha ni Enzo at nagpasalamat dito bago nagpaalam. Normal na sa kanya ang makatanggap ng tip. Sa katunayan, hindi naman siya nanghihingi ng bayad kapag nagbubuhat siya. Sadyang may mga tao lang talagang nagkukusang magbigay sa kanya. Enzo, gusto mong punasan ko yung pawis sa katawan mo? Mukhang kailangan mo yata. Kagatlabing habol sa kanya ng baklang may-ari ng kabilang bigasan. Pumasok ka na sa akin, dodoblehin ko bayad ng amo mo sa'yo. Anito pa. Pero imbes na pansinin ito, tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Binabalewala na lang ni Enzo ang mga ganoong bagay. Malimit siyang mapansin ng mga tao. Ayaw man niyang ipagkaila pero may hitsura siya. Minsan nga pinagkakamalan pa siyang mayaman kasi hindi raw bagay ang hitsura niya bilang isang kargador.
Dapat daw ay sa opisina siya nagtatrabaho, naka-aircon at hindi pinagpapawisan. Kinikilig ka, Enzo? Untag sa kanya agad ni Shirley, ang may-ari ng bigasang pinagtatrabahuan niya. Bakit naman ako kikiligin, Madam Shirley? Naiiling niyang tanong dito habang pinupunasan ang pawis niya sa katawan. Asus, ayaw mo bang pumasok sa kanya? Dodoblehin daw niya. Madam, doblehin o triplehin man niya. Hindi ko pa rin po tatanggapin ang alok niya. Baka bastusin niya lang ako. Wag na. Mariing tanggi agad ni Enzo sa amo. Magsyota ka na kasi, Enzo. Ilang taon ka na ba? 27 po. 27? Malapit na mawala sa kalendaryo ang edad mo. Dapat maghanap ka na ng babaeng mamahalin mo. Sayang naman yung kagwapuhan mo kung mananatili kang single. May irereto ako. Baka magustuhan mo. Marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Enzo bago ngumiti. Madam, wala po akong panahon para magkaroon ng nobya. Gusto ko po munang unahin ang mga kapatid ko kaysa sa babae. Anong mapapala ako kung magkasyota ako? Baka ma-stress lang po ako, madam. At isa pa, hindi naman po minamadali ang pag-ibig. Kahit 50 na ako maging handa. Tsaka ako magsasyota. Pero sa ngayon, hindi po muna yan ang prioridad ko. Walang nagawa si Shirley, kundi ang tumango sa tinuran niya. Kamusta na pala ang mga kapatid mo? Pag-iiba nito ng usapan. Mabuti naman po sila, madam. Nga pala, nakakahiyaman po. Baka pwede po akong mag-advance ng sahod ko. Kailangan lang po kasi ni Ethan. At gusto ko rin pong lumabas kami kasi matataas pong marka ang nakuha ni Eric. Pakiusap ni Enzo sa amo. Sandali siya nitong tiningnan bago ngumiti. Ang hina mo talaga pagdating sa akin, Enzo. Sabihin mo lang kung magkano at para mabigyan kita. Malapad na ngumiti si Enzo at sinabi niya kung magkano ang kailangan niya. Ibinigay naman ng amo niya ang halagang kailangan niya kaya pagkaawas ng pagkaawas niya, umuwi agad siya at pinagbihis niya ang mga kapatid niya para lumabas at i-celebrate ang hindi lang tagumpay ni Eric, bagkos pati na rin tagumpay ni Ethan. Kuya, mas masaya sana tayo kung buhay sina mama at papa, no? Kamusta na kaya sila ngayon? Ang tagal na rin pong wala sila. Maya-maya pa'y usal ni Eric. Tama ka, Eric. Mas masaya nga kung nandito sila. Pero wala eh. Ganyan talaga ang buhay. Pero hiyaan nyo, kahit wala sila, gagawin ko pa rin ang lahat maging masaya lang kayo. Basta't magsikap kayo sa pag-aaral nyo. Dahil gagawin ko ang lahat, mapagtapos lang kayo. Mangako kayo sa akin, Eric at Ethan. Pangako, Kuya Enzo! Pangako rin po, Kuya Enzo! Malapad na ngumiti si Enzo. Dito nga kayo, yakapin niyo ko. At inangat niya ang mga braso niya. Masayang tumayo ang dalawa niyang kapatid at sabay na lumapit sa kanya bago siya mahigpit ng niyakap. Masaya siya dahil hindi naging hadlang ang pagkawala ng mga magulang nila para hindi magpatuloy sa buhay. Nalugmok man sila noong una pero masaya naman sila ngayon kahit sobrang hirap ng buhay. Kaya mo ba yang buhatin? Iwan mo muna yung isa tapos balikan mo na lang. Suhestyon ng ginang kay Enzo nang iatang nito sa magkabila nitong balikat ang 2 sako ng bigas. Nakangiting umiling si Enzo. Kayang-kaya ko to, ma'am. Sa laki ng mga muscles ko, hindi ko pa mabubuhat. Sige na, ma'am. Lead the way. Sabay kindat niya rito. Natawa na lang ang ginang sa kanya bago ito naglakad. Tahimik lang itong sinundan ni Enzo hanggang sa bigla na lang natusok ng bakal ang isang sakong buhat niya dahilan para bumuhos ang laman noon. Sakto namang dumaan ang isang babae kaya bumuhos dito ang bigas. Dali-daling binitiwan ni Enzo ang mga sakong dala niya bago inalam ang lagay ng babae. Ayos ka lang, miss? Nag-aalala niyang tanong dito. Dahan-dahang nag-angat ng mukha sa kanya ang babae at tila tumigil sa pag-inog ang mundo niya nang makita ang napakaganda nitong mukha. Nabighani agad si Enzo roon. Pasensya na, miss. Hindi ko sinasadya. Ayos ka lang ba? Sabi niya rito. Pero imbes na umimik, tumalikod lang ang babae. Pero bago pa man ito makatalikod sa kanya, nakita niya ang ID nito. Daisy. Iyan ang pangalang nakita niya. What happened? Are you okay? Untag sa kanya ng babae. Kaunti lang naman po ang natapon, ma'am.
Papalitan ko na lang. Wag na, ihatid mo na yan sa sasakyan ko. Nakangiting tumango si Enzo bago muling binuhat ang mga sako at sumunod sa babae hanggang sa makarating sila sa kotse nito. Ipinasok niya sa compartment ng kotse nito ang bigas at nagpasalamat nang bigyan siya nito ng tip. At habang pabalik si Enzo, malapad siyang nakangiti habang iniisip ang babae na si Daisy. Kahit ilang segundo niya lang ito nakita, nahulog na agad ang loob niya rito. At hinihiling niya ay sana muli itong makita. Ano bang klaseng gayuma ang taglay ng babaeng iyon para mahulog siya ng ganito kabilis? Kahit nang makauwi na si Enzo, hindi pa rin niya mapigilang iwaksi ang napakagandang mukha ng babae sa utak niya. Sigu-segundo siyang napapangiti sa tuwing naiisip niya ito. Kuya Enzo, anong nangyari? Bakit mukhang masaya ka? Kanina ko pa kasi napapansin na nakangiti ka. Puna ni Ethan sa gitna ng pagkain nila. Wala. Mariin niyang tangge sa kapatid. In love yata si Kuya Ethan. May pang-aasar namang tura ni Eric. Anong in love ka riyan? Saan mo natutuwan yan, ha? Tanong niya kay Eric na nakabungis-ngis lang. Bakit namumulay ang mukha mo, Kuya? Usisa ni Ethan may halong pang-aasar sa tinig nito. Mabilis na tumalikod si Enzo sa kanyang mga kapatid upang itago ang hiyang nararamdaman niya ng sandaling iyon. Tama naman si Ethan at ramdam iyon ni Enzo. Nagtutulungan niyo ba akong dalawa, ha? Kung gayon, wala kayong baong bukas. Madiin niyang pagbabanta at dali-daling nagtatakbo para layuan ang mga ito. Hindi niya alam, pero nang marinig niya ang tinura ni Eric, hindi niya mapigilan ang kiligin. Mas lumakas tuloy lalo ang nararamdaman niya para kay Daisy at desidido siyang muling makita ito at nang makilala kahit papano. Lumipas pa ang ilang araw. Hindi na nawala sa isipan ni Enzo ang babae. Walang segundo itong hindi rumehistro sa utak niya. Kaya bahagya na iyong nakaapekto sa pagtatrabaho niya at pagiging magulang ni na Ethan at Eric. Pauwi na si Enzo sa kanilang bahay nang biglang huminto ang isang puting van sa harap niya. Nang bumukas iyon, lumabas ang ilang lalaki at puwersahan siyang ipinasok sa loob. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na nakapalagpas si Enzo. Nang maipasok siya sa loob, mabilis na humarurot ang van palayo. Anong ginagawa niyo? Sino kayo? Wala akong pera. Wala kayong mapapala sa akin. Pababain niyo ako. Nakikiusap ako. Kailangan ako ng mga kapatid ko. May mapapala kami sa'yo. Ngisi ng isang lalaki bago idinikit ang panyong hawak sa ilong niya. Nalanghap ni Enzo ang matapang na amoy na nanggagaling sa panyo hanggang sa unti-unti na siyang manghina at tuluyang nawalan ng malay. Nang magising si Enzo, nakita niya ang sarili sa loob ng hindi pamilyar na lugar. Dahan-dahan siyang umupo sa kinahihigaang sofa at iginala ang kanyang mga mata sa buong lugar. Maganda ang naturang kinalalagyan niya at halatang pangmayaman. Mabuti naman at nagising ka na. Anang isang boses. Mabilis itong binalingan ni Enzo at napatayo siya nang makita ang isang lalaki habang nakasandal ito sa lamesa. Kung susumahin, mga nasa 50 na ang edad nito. Sino ka? Anong ginagawa ko rito? Nagtataka niyang tanong at niyakap ang sarili bago naglakad palapit sa lalaki. Nang makalapit siya rito, nakangiti nitong hinubad ang suot na coat at ito mismo ang nagpatong sa balikat ni Enzo kaya bahagyang nawala ang lamig na nararamdaman niya. Hindi ka ba sanay sa malamig, anak? Tanong nito na ikinagulantang ni Enzo. Anak, ano pong sinasabi niyo? Sino po ba kayo? Ako ang ama mo, Enzo. Nito. Natatawang umiling si Enzo at kahit nilalamig, ibinagsak niya ang coat nito. Posible po. Patay na po ang papa ko ilang taon na ang nakakalipas. Di niyo po ako malilinlang. Alis na po ako. Kailangan po ako ng mga kapatid ko. Tumalikod na si Enzo rito at nakakaisang hakbang pa lang siya nang bigla itong magsalita. Ampon ka lang ng mga kinikilala mong mga magulang, Enzo. Ako, ang tunay mong ama. Mahabang kwento, pero papaikliin ko na lang para sa'yo. May nabuntis akong isang babae noon. Siya ang ina mo. Hindi niya sinabi sa akin na nabuntis ko siya. Ilang taon niyang inilihim yon sa akin hanggang sa
Nalaman ko mula sa kanya ilang buwan lang ang nakakalipas ang totoo. Enzo, ibinigay kanya sa mga magulang mo dahil hindi kanya kayang alagaan. And now, kailangan kita. Marahang humarap si Enzo rito. Anong sinasabi mo? Anong ampon ako? Imposibleng maging ampon ako. Hindi, di yan totoo. Di ako maniniwala sa'yo hanggat hindi ko nalalaman sa mga magulang ko. Madiin niyang asik dito. Paano mo malalaman? Patay na sila. Tumalikod ito at lumapit sa lamesa nito. Hinila nito ang drawer at may kinuha roon bago lumapit sa kanya. Hindi pa ba ito ang patunay na nagsasabi ako ng totoo? At inangat nito ang kamay nitong may hawak na litrato. Nakakunot nooy yung kinuha ni Enzo at nang makita niya, halos mahulog ang mga mata niya nang makita ang mama at papa niya. At karga nila ang isang sanggol. Nang makita pa lang ito ni Enzo, alam na niya agad sa sarili na siya iyon. Imposible. Paano ko nagkaroon nito? Naiiling niyang tanong sa lalaki. Ibinigay iyan sa akin ng mismong ina mo, Enzo. Maniwala ka sa akin, please. Matagal na kitang pinapahanap at ngayong nandito ka na. Ayoko nang mawala ka pa sa akin. Lalo pa't may gusto akong sabihin sa iyo, anak. Enzo, makinig ka sa akin. Hindi pa rin kumbinsido si Enzo ng sandaling iyon. Nagdududa pa rin siya magpahanggang ngayon. Anong sasabihin mo sa akin? Sabay lunok niya. Anak, may sakit ako. Tinaningan na ng doktor ang buhay ko. Mayroon na lamang akong 3 buwan para mabuhay. At sinabi ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na hindi kita mahanap dahil gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Itong kumpanyang kinatatayuan mo, ibibigay ko na ito sa iyo, anak. Yung bahay, mga lupain at ibang negosyo ay ililipat ko na sa pangalan mo. Anak, gusto kong bumawi sa iyo. Gusto kong ipamana sa iyo ang lahat para bago ako mawala sa mundo. Maranasan mo naman ang pakiramdam kung paano maging maginhawa sa buhay. Napatiim si Enzo nang marinig iyon. Hindi niya maproseso iyon sa kanyang utak. Pakiwari rin niya ay nalunok niya ang kanyang dila sapagkat hindi siya makapagsalita. Sigurado ka po ba na ako ang anak niyo? Sigurado po ba kayo na ibibigay niyo ang kayamanan niyo sa isang taong hindi niyo naman lubusang kilala? Naluluhang tanong ni Enzo rito. Ngumiti ito. Enzo, hindi ko na kailangang siguraduhin na anak kita. Dahil nakikita ko pa lang ang mukha mo, parang nananalamin na ako. Anak kita, Enzo. Kaya umaasa ako na Hindi na nito natapos ang iba pang sasabihin nang biglang may kumatok ng ilang beses sa pinto. At nang bumukas iyon, pumasok ang isang babae dala ang ilang paper bag. Naiiling na yumuko si Enzo at inisip ang sinabi nito sa kanya. Eto na po yung pinapabili niyo, Sir Lawrence. At ipinatong ng babae ang mga paper bag sa desk. Thanks, Daisy. Nang marinig iyon, mabilis pa sa takbo ng pinakamabilis na hayop na nag-angat ng mukha si Enzo at tiningnan ang mukha ng babae. At ganoon na lamang ang gulat ni Enzo nang mamukhaan ito. Hindi siya maaaring magkamali dahil ito si Daisy, ang babaeng ilang araw na niyang iniisip. Daisy? Usal ni Enzo bago dali-daling lumapit dito. Bumakas naman ang gulat sa mukha ni Daisy nang makita siya. Ikaw? Ikaw ang anak ni Sir Lawrence? Nakaawang nitong tanong. Mabilis na tumango si Enzo. Anong ginagawa mo rito, Daisy? Tanong niya. Enzo, sekretarya ko si Daisy. Magkakilala kayo? Nagkita na po kami sa bayan noon. Natapunan ko po siya ng bigas. Tugon ni Enzo. Pasensya na, Daisy. Hindi ko sinasadya yung... Tapos na po yun, Sir Enzo. Hindi naman po ako nasaktan. Nakangiting wika ni Daisy kahit bahagyang kinakabahan ang dibdib niya. Sigurado ka ba? Hindi ka kasi umimik ng araw na yun eh. Hindi ko tuloy nalaman kung maayos ka ba o hindi. Pero salamat naman at maayos ka. Nakangiting tumango si Daisy. It's good na magkakilala na agad kayo. Daisy, from now on, si Enzo na ang magiging boss mo. Siya na ang hahawak ng Natividad Prime Estates. Opo, Sir Lawrence. And welcome po, Sir Enzo. Tango ni Daisy bago ito nagpaalam sa mag-ama. Anak, ayoko sanang tanggihan mo ko. Kung hindi ko ipapamana sa iyo ang kayamanan ko,
Kanino ko ibibigay? Lumunok si Enzo. Wala po ba kayong asawa o anak? Tanong niya sa ama. Mabilis itong tumango. Wala na anak. Nagkaroon ako ng asawa noon pero hindi nag-work ang marriage namin. Kaya naghiwalay kami. And from then on, hindi na ako nag-asawa pa. Sagot niya. Yung totoo ko pong ina, nasan po siya? Bumuntong hininga ito bago ipinatong ang palad sa balikat niya. Namatay na siya dahil sa sakit na breast cancer, anak. Bago siya namatay, sinabi niya muna sa akin ang totoo. Pero kung hindi ka pa rin kumbinsido na magama tayo, pwede man tayong magpa-DNA test. Hindi na po. Tanggi ni Enzo. Malinaw na po sa akin ang lahat. Pwede ko po ba kayong tawaging papa? Oo naman, Enzo. Sa katunayan, matagal ko nang pinapangarap na matawag niyan. Imbis na magsalita pa, inisang hakbang ni Enzo ang ama niya bago ito mahigpit na niyakap. Naramdaman din niya ang mahigpit na pagyakap nito sa kanya. At maya-maya pa, parehong rumagasa ang luha sa kanilang mga mata. Ilang sandali pa ang nakakalipas, hilam silang humiwalay sa isa't isa. Salamat, anak, at tinanggap mo pa ako. Salamat at binigyan mo pa ako ng maraming lakas para magpatuloy. Wala po yun, Papa. Huwag po kayong mag-alala. Malay niyo po, mas magtagal pa po kayo. Nandito lang po ako, Papa. Masayang lintan niya ni Enzo at muling inalaya ng mahigpit na yakap ang ama. Nga pala, mag-hire ako ng coach para sa'yo, anak. Alam kong galing ka sa simpleng buhay at ngayong nandito ka na, kailangan mo nang matuto. Kailangan mong matuto kung paano mag-handle ng mga sitwasyon at kung paano magbihis ng maayos. Pwede po bang si Daisy na lang ang maging coach ko? Gulat na pinagmasdan siya ng ama niya. Bakit naman si Daisy? Gusto mong siya ang maging coach mo kasi gusto mo siya? May halong pang-aasar na tanong ng ama niya. Ngumisi si Enzo. Paano kung sabihin ko pong opo? Magagalit po ba kayo sa akin na mahal ko ang sekretarya niyo? Anak, mawawala na ako sa mundo. Pagbabawalan pa ba kita? Kung gusto mo, tutulungan pa kita kay Daisy. Sa lahat ng naging sekretarya ko, si Daisy lang ang nagtagal sa akin. Mabait siya, anak. And I think bagay kayong dalawa. Salamat po, Papa. Nga po pala, kailangan kong umuwi para sa mga kapatid ko. Don't worry, nandito na sila. Nang ipakuha kita, pinakuha ko na rin sila. Nga pala, gusto ko lang ibigay ito sa'yo. Kinuha nito ang mga paper bag sa lamesa at inabot sa kanya. Kinuha iyon ni Enzo at tiningnan ang loob. Mga damit iyon at mukhang mamahalin pa. Maraming salamat po rito, Papa. Basta ikaw, anak. Isusuot mo na ba yan? May banyo rito. Pagkatapos mo, ihahatid ko na kayo ng mga kapatid mo sa magiging bagong bahay niyo. Nakangiti lamang na tumango si Enzo sa kanyang ama bago dinako ang pintong itinuro nito. Nang makapasok siya, sinaraduhan niya ang pinto bago sumandal doon. Hindi may paliwanag ni Enzo ang nararamdaman niya ngayon. Masaya siya dahil sa matatanggap niya. Pero malungkot siya dahil mawawala na ang papa niya. Pero para kay Enzo, wala siyang sasayangin sa mga nalalabing oras nito sa mundo. So suportahan niya ito sa bawat oras at ipaparamdam dito na hindi ito nag-iisa at kung gaano niya ito kamahal. Hindi makapaniwala si Daisy na siya ang pinili ng boss niya bilang coach nito. Hindi naman mahirap ang gagawin niya. Kailangan lang niya itong sanayin sa mga bagay na hindi nito alam. Nagtataka siya sa desisyon nito pero hindi siya makahindi lalo na't kinausap siya ng ama nito ng masinsinan. Tinanggap na lang niya para hindi sumama ang loob nito. Sa laki ng mundo, hindi niya inakalang dito pa sila magkikita. Hindi rin naman siya umaasang muling magkita sila. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Lalo pat gulat siya nang malamang anak ito ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Bagay ba sa akin, Daisy? Nakangiting tanong ni Enzo matapos isuot ang coat. Ngumiti si Daisy. Opo, Sir Enzo. Bagay na bagay po sa inyo. Ang lakas ng dating nyo. Salamat, Daisy. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang dapat isuot. Ganun pala yun. Araw-araw ako magsusuot ng coat. Hindi ako sanay. Ganun po talaga, Sir Enzo.
As the new owner of Natividad Prime Estates, kailangan po. Kahapon lang nailipat sa pangalan ni Enzo ang kumpanya. Simula ngayon, responsibilidad na niya ito. Nakalis na ba sina Ethan at Eric? Tanong ni Enzo. Yes po sir, naihatid na po sila ni Mang Obet. Tara na po. Tumango si Enzo, kaya naglakad na palabas si Daisy. Kasunod niya ito. Pagbaba, binuksan niya ang backseat ng kotse. Pasok na po kayo Sir Enzo. Salamat, Daisy. Sinaraduhan niya ito bago sumakay sa driver's seat. Tara na po Mang Melchor. Tahimik si Daisy habang nasa biyahe. Paminsan-minsan tinitingnan niya ang boss niya sa rear view mirror at nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Ayaw niyang mag-assume, pero parang may something. Sunod-sunod siyang napailing. Pagdating sa kumpanya, dumiretso sila sa opisina ni Enzo. Anong gagawin natin dito, Daisy? I'll be your etiquette coach today, sir. Turuan ko po kayo ng proper manners, dining etiquette, at social protocols. Nakangiting tumango si Enzo at umupo sa swivel chair. Let's start, Daisy. Sabay kindat nito. Natatawang napailing si Daisy. Alam ko namang may manners na kayo, Sir Enzo, pero ituturo ko pa rin po. Oo naman, pinalaki akong mabait ng kinikilala kong mga magulang. Hindi man sila tunay kong magulang, pero wala ang Enzong ito kung hindi dahil sa kanila. Halata naman po. Nang makita pa lang kita noon, alam kong mabait na po kayo. Napatawa si Daisy. Pero mahalaga pa ring matutunan ulit ang tamang manners. Una, always say thank you kapag nagpapasalamat at please kapag nagre-request. Hindi ba't normal na yun? Tama po, pero may mga taong walang tamang manners. Ayaw naman po nating gayahin sila, di ba? Sagot ni Daisy. Tumango si Enzo. Masusunod, Daisy. Next, mag-sorry kapag may nagawang mali. Hindi natin pwedeng itanggi ang kasalanan natin, lalo na't alam nating may nasaktan tayo. Kailangan nating humingi ng tawad ng may sinseridad. Tumango lang si Enzo kaya nagpatuloy si Daisy. Handshake at bow po. Kapag may na-meet po kayo o ka-meeting sir, importanteng makipagkamay. Sinisimbolo nito na pinagkakatiwalaan niyo sila. Paano ba makipag-shake hands? Ngisi ni Enzo. Iniangat ni Daisy ang kamay. Ilang segundo iyong tinitigan ni Enzo bago niya tinanggap. Ganyan lang po sir. Firm, pero hindi madiin. Tumango si Enzo. Masusunod, Daisy. Next, smile and make eye contact. Kapag may binabati kayo, dapat nakangiti at tinitingnan sila sa mata para ipakita ang confidence at respeto. Ah, ganun ba? Ngumiti si Enzo tsaka tumitig sa mga mata niya. Mariing napalunok si Daisy. Hindi niya alam ang gagawin. Pakiramdam niya na estatwa siya. Nang mailayo niya ang tingin, nakahinga siya ng maluwag. Ganun ba, Daisy? Tanong ni Enzo. Hindi naman po Sir Enzo. Hindi po natin pwedeng tingnan ang isang tao na nang ganon. Hindi po natin pwedeng hayaan na Naiilang ka ba sa akin, Daisy? Sir? Sagutin mo ako. Naiilang ka ba? Hindi po sir. Mabilis niyang sagot. Hindi makatingin dito. Bakit hindi ka tumitingin? May pang-aasar sa tono nito. Marahas na naglabas ng hangin si Daisy bago nag-angat ng tingin. Let's continue, sir. Tumango si Enzo, kaya nagpatuloy siya. Pagkatapos ng proper etiquette, sinunod niya ang table manners. Madaling turuan ng boss niya, pero minsan inaasar siya nito. Ipinagsawalang bahala na lamang iyon ni Daisy. Hindi niya gustong sirain ang responsibilidad niya rito, lalo na ang tiwala ng ama nito. Kumusta na, Daisy? Natigilan si Daisy at nag-angat ng mukha. Agad siyang napatayo nang makita ang ama ng boss niya. Okay lang naman po, Sir Lawrence. Kayo po. Hinihintay na lang kung kailan ako kukunin ng Diyos. Pakiramdam ko, araw-araw akong nanghihina. Tatagan niyo lang po, sir. Malay niyo, magkaroon ng himala. Pinagdarasal ko rin po kayo. Salamat, Daisy. Kamusta naman ang anak ko? Maayos ba siyang CEO? Paano ang coaching mo sa kanya? Bumuntong hininga si Daisy. Okay lang po si Sir Enzo. Mabilis siyang matuto at naa-apply naman po niya mga tinuturo ko. Ginagabayan ko rin po siya.
Mabuti kung ganon. Daisy, kapag nawala na ako, ikaw nang bahala kay Enzo ha. Ikaw ang mas may alam sa inyong dalawa. Mabait siyang bata. Opo sir, alam ko po. Hindi naman po sakit sa ulo si Sir Enzo. Nakikinig po siya kahit minsan parang may saltik siya. What? Wala po sir. Mabilis niyang tanggi. Natatawa itong umiling. How's your love life, Daisy? Love life po? Sir naman, wala po akong boyfriend. Wala po akong panahon riyan kasi priority ko po ang pamilya ko. Tsaka na po yan kapag guminhawa ng buhay ko. Kung gusto mo, pwede ka maging marketing director. Alam kong marketing management ang tinapos mo. Wala na akong karapatan since pag-aari na ito ni Enzo. Pero I can talk to him. Ano sa tingin mo? Nagulat si Daisy sa alok. Pakiramdam niya ay nalunok niya ang dila niya at hindi makapagsalita. Sir Lawrence, bakit po? Anong dahilan niyo para ilipat ako sa mas mataas na posisyon? Ngumiti ito. Gusto kitang tulungan na mas guminhawa ang buhay mo. At gusto kong manatili kang nasa tabi ng anak ko. Kailangan ka niya. Hindi niya kakayanin ang trabahong ito ng mag-isa. Hindi agad na proseso ni Daisy ang narinig. Kahit hindi naman sabihin, responsibilidad niyang suportahan ng boss niya. Pero bakit parang biglaan ito? Sir Lawrence, hindi ko na po kailangang lumipat. Kontento na po ako bilang sekretarya ni Sir Enzo. Nakangiti niyang sagot. Kung yan ang gusto mo, hindi na kita pipilitin pa. Ang mahalaga, huwag mong iwan ang anak ko. He needs you. Tumango si Daisy. Matagal pa silang nag-usap bago ito nagpaalam. Nang umalis si Sir Lawrence, ibinagsak ni Daisy ang sarili sa upuan. Malalim ang iniisip. Lumipas pa ang araw, linggo at buwan. Nangyari na ang kinakatakutan ni Enzo. Dahil sa sakit ng ama niya, binawian na ito ng buhay. Lugmok na lugmok si Enzo. Wala siyang gana kahit na ilibing na ang ama niya. Hindi niya matanggap ang nangyari rito sapagkat kaunting panahon lang ito nakasama niya. Ako na pong magdadala niyan, Manang Ellen. Pukaw ni Daisy sa kasambahay ng boss niya nang makita niyang lumabas ito ng kusina habang may dalang tray na may lamang pagkain. Alam niyang para sa boss niya iyon. Tumango ang matanda bago inabot sa kanya ang tray kaya pumanhik na siya sa ikalawang palapag. Nang makarating sa silid ng boss niya, pinihit niya ang seradura ngunit hindi iyon bumukas. Sir Enzo, dala ko na po ang pagkain niyo. Kaninang umaga pa po kayong hindi kumakain. Katok niya sa pinto. Pero walang sumasagot sa kanya mula sa loob kahit alam niyang nandoon iyon. Tahimik lang ito. Marahas na napakawala ng hangin sa bibig si Daisy bago tumalikod. Alam niyang malungkot pa rin ito at patuloy na dinadamdam ang pagkawala ng ama nito kaya naiintindihan niya ang boss niya. Ngunit nang hahakbang na siya, bigla niyang narinig na bumukas ang pinto ng silid. Dahan-dahang humarap si Daisy at nakita niya ang boss niya. Malungkot ang mukha nito. Sir, kailangan niyo pong kumain. Wala akong gana, Daisy. Ibalik mo na lang yan sa baba at magpahinga ka na rin. Kaninang umaga mo pa ako inaasikaso. Gabi na at alam kong pagod ka na. Umiling si Daisy. Hindi po ako magpapahinga hanggat hindi ka kumakain. At naglakad siya papasok sa loob kahit walang abiso nito at marahang ipinatong sa nightstand ang tray. Naiiling na sumunod si Enzo rito bago umupo sa kama. Hindi mo ko kailangang alalahanin, Daisy. Lumunok si Daisy bago humarap dito. Nangako po ako kay Sir Lawrence na kapag nawala siya, aalagaan po kita. Ayokong sirain ang pangakong yun, Sir Enzo. Hanggat kaya ko, patuloy lang ako mananatili sa tabi mo. Bulalas ni Daisy. Sige na po sir, kumain na po kayo. Di ko kaya, Daisy. Segundo kong iniisip si Papa. Paano ako makakalunok? Dismayado ko sa sarili ko kasi kaunting panahon ko lang siya nakasama. Hindi pa pala sapat yung ilang buwan na nakasama ko siya. Bakit? Bakit kailangan pong mangyari yun sa kanya? At tumulo ang luha sa magkabilang mata nito. Nahabag agad si Daisy sa boss niya kaya umupo siya sa tabi nito. Sir Enzo, naiintindihan kita at valid po yung nararamdaman mo ngayon. Hindi ko pa man po nararanasang mawala ng pamilya.
Pero alam kong sobrang sakit po niyan. Kaya kung anong nararamdaman mo ngayon, ilabas mo lang po. Huwag mong kimkimin kasi mas masasaktan ka lang. Lumuluhang umiling si Enzo. Di ko na alam ang gagawin ko, Daisy. Napakamalas kong tao na wala na mga taong umampon sa akin. Tapos ngayon, wala na rin ang totoo kong inaatama. Puno ng emosyong salaysay nito. Bumuntong hininga si Daisy. Pero hindi po ibig sabihin yan ay kailangan niyo na pong sumuko sa buhay. Ganyan talaga ang buhay, Sir Enzo. Minsan masaya, minsan malungkot. Minsan, hindi na natin alam kung saan tayo tutungo. Minsan, sadyang mahirap makahanap ng daan. Pero sir, isipin mo na lang ang mga taong nagmamahal sa'yo. Sina Ethan at Eric, nandyan sila. Mahal na mahal ka nila. Paliwanag ni Daisy rito. Tikom ang bibig na umiling si Enzo. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon, gagawin ko. Masulit ko lang yung mga panahong kasama sila. Salamat, Daisy. Salamat at hindi ka umalis sa tabi ko simula nung una. Nanatili ka pa rin. Kasi boss kita, sir. Basta't nandito lang po ako kung kailangan mo ako, sir. Huwag ka lang mahiya sa akin. Nakangiting sambit ni Daisy rito. Salamat sa pagpapagaan ng loob ko, Daisy. At bigla nitong isinandal ang ulo sa balikat niya. Wala nang nagawa si Daisy ng oras na iyon. Hinayaan na lang niya ang boss niya para mas lalong gumaan ang loob nito. At hindi naglaon, kumain na rin ito. Nalugmok si Enzo nang mawala ang ama niya. Pero nang dahil kay Daisy, na tinulungan siyang makamove on, bumalik na sa dati ang buhay niya. Palagi silang magkasama sa bahay niya, kaya lalong mas gumaan ang loob ni Enzo para rito at lalong lumakas ang pagnanais niyang makasama ito sa buhay niya. Mahal na mahal niya si Daisy, ngunit wala pa siyang lakas ng loob ngayon na aminin ang nararamdaman niya para rito, kaya itinago muna iyon ni Enzo. Mabuti naman po at bumalik na po kayo sa dating ikaw, Sir Enzo. Welcome back po ulit sa Natividad Real Estates. Bati ni Daisy sa boss niya nang lumapit ito sa kanya. Sinalubong niya ito kasama ang iba pang mga empleyado ng kumpanya ng simpleng pagtitipon para i-welcome ito sa muling pagbabalik nito matapos ang halos 2 linggo. Salamat sa inyong lahat. Na-appreciate ko ito. Nakangiting sambit ni Enzo. Tumango lamang sila bago lumisa ng opisina kaya sina Daisy at Enzo na lamang ang naiwan sa loob. Maayos bang tulog mo kagabi, Sir Enzo? Nakangiti niyang tanong sa kanyang boss bago lumapit sa lamesa nito at tinapik ang cup. Ang paborito mong kape, sir. Cappuccino. Nakangiting lumapit sa kanya ang boss bago nito kinuha ang cup at sumimsim doon. Salamat ng marami, Daisy. At oo, nakatulog naman ako ng maayos. Akala ko nga'y hindi ako makakapasok kasi sabik na akong bumalik dito. Natatakot ako na baka biglang magmulto si Papa at sabihin pinapabayaan ko ang kumpanya niya. Sabay tawa ni Enzo. Ikaw talaga, sir? Nangingiting usal ni Daisy. Nga pala, may nakaschedule kang meeting mamayang 10:00. Okay lang ba sa'yo ang oras na yon, sir? Or would you like to move it? Okay na ako sa oras na yan, Daisy. Sabay upo ni Enzo sa swivel chair nito. Samahan mo ko Natatakot pa rin akong makipag-meeting Nabablanko minsan ang utak ko. Oo naman, sir. Sekretarya mo ako, kaya responsibilidad ko po yan. Nga pala po, bago ko po makalimutan, magpinapabigay si Sir Lawrence sa inyo. At mula sa bag ni Daisy, dinukot niya roon ang isang maliit na kahon. Marahan niyang ipinatong sa harap ng boss niya. Bago siya mawala, humingi siya ng pabor sa akin na ibigayan sa'yo kapag naging maayos ka na. Aniya pa. Nangungunot ang noong binuksan ni Enzo ang kahon at natutop na lamang niya ang mga labi nang makita ang isang gold na kwintas sa loob. Galing pa raw yan sa ama ng lolo niya, na pinasa sa ama niya at ipinasa sa kanya. At ngayon, gusto niyang ipasa yan sa'yo. Pinapasabi rin niya po na ingatan mo yan para maipasa mo naman po sa magiging anak mo. Salaysay ni Daisy. Malapad na napangiti si Enzo ng sandaling iyon nang maisip niya ang papa niya. Sumagi na naman ito sa utak niya. Ngunit imbes na maging malungkot, naging masaya pa siya dahil may iniwan itong alaala nito sa kanya. Pwede mo bang isuot ito sa akin, Daisy?
Tanong nito kapag kwan. Tumango si Daisy bago marahang kinuha sa kahon ang kwintas. Pumwesto siya sa likod nito at isinuot dito iyon. Bagay pala sa iyo ang gold, sir. Salamat, Daisy. Iingatan at aalagaan ko to. Iisipin ko na si Papa ito. Napangiti na lang si Daisy ng sandaling iyon. Sa lahat yata ng lalaking nakilala niya, si Enzo ang pinakamabait at buo ang puso. Hindi naging hadlang dito ang pagiging mag-amo nila upang hindi siya nito tratuhin ng tama. Parang magkapantay lang sila. Kahit ang totoo ay malayo ang agwat ng mga buhay nila. Pero sa maraming araw na kasama niya ang boss niya sa iisang bubong, lubusan nang napalapit ang loob ni Daisy rito hanggang sa isang araw natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na mahal na niya ito. Mabilis ang nangyari pero alam ni Daisy na totoo ang nararamdaman niya para rito. Pero dahil sa takot, mas pinili niyang ilihim ang pagmamahal niya rito. At isa pa, hindi sila talo sapagkat sekretarya lang siya nito. At CEO ang boss niya. Anong laban niya rito? Nang sumapit ang 10:00, pumunta na sila sa conference room para sa meeting. Magkatabi silang dalawa, tahimik lang na nakikinig si Enzo habang si Daisy ay pasimpleng tinitingnan nito sa mga mata nito. Talagang ang napakagwapo nito. Halos perpekto na ito. Hindi na rin siya nagulat kung bakit maganda ang pangangatawan nito dahil kargador ito. Pero nang isipin ni Daisy ang naging pagbabago nito sa buhay, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Mula sa pagiging mahirap at kargador, ngayon ay mayaman na ito. Bilyonaryo pa. Nagmamay-ari ng malalaking kumpanya at iba't iba pang mga negosyo. Nakakatuwa lang isipin na kahit nagbago na ang buhay nito, nanatili pa rin itong humble. Kailanmay hindi lumaki ang ulo nito. Iyan ang isa sa mga nagustuhan ni Daisy rito. Sino bang hindi magugustuhan ng boss niya? Ideal man na ito ng mga babae kung tutuusin. Pero siya, mahal man niya ito, mas pinipili niyang itikom ang bibig niya kahit maganda ang relasyon nila bilang mag-amo. Ayaw lang ni Daisy na magalit ito at masira ang tiwala sa kanya. Matapos ang meeting, inaya siya ni Enzo na mag-lunch sa labas. At dahil magaan naman ang trabaho ni Daisy, pumayag na siya. Dinala siya ng boss niya sa isang mamahaling restaurant at pinaghila pa siya nito ng upuan bago sila umorder ng kanilang kakainin. Salamat sa ibinigay mo sa aking libro, Daisy. Nakatulong yun sa akin kanina sa meeting. Napangiti si Daisy nang marinig iyon sa boss niya. Ilang linggo na rin ang nakakalipas nang bigyan niya ito ng libro kung saan pwede nitong pag-aralan ng mga basic English. At laking pasalamat niya dahil pinag-aralan talaga nito iyon. Ang galing mo nga kanina eh. Really? I'm good. Nahihiyang usal ni Enzo sabay kamot sa batok. Yes sir, you did great. Pero konting aral pa po, mapaperfect mo na yan. Believe nga ako sa'yo sir eh. Talagang gusto mong matuto. Oo naman. Hindi kasi ako nakapagtapos ng high school kaya desidido talaga akong makapag-aral. Sa tagal na simula nang mag-aral ako, nakalimutan ko na yung mga pinag-aralan ko. Hindi naman ito mangyayari kung hindi dahil sa'yo, Daisy. Hindi lang kita secretary. You're my coach. And I'm so thankful to you. I'm thankful to you too, sir. Because you believe in me. Nakangiting tugon ni Daisy rito. Tumikhim si Enzo. Daisy, sa lahat ng mga ginagawa mo sa akin, alam kong kulang pa ang pasasalamat ko. May kailangan ka ba? Magsabi ka lang, Daisy. Umiling si Daisy. Wala po, sir. Sapat na sa akin na makita kang masaya. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Enzo nung sandaling iyon, bago diretsyong tumingin sa mga mata nito. Daisy, may gusto lang akong... Hindi na natapos ni Enzo ang kanyang sasabihin nang biglang dumating ang waiter dala ang order nila. Napailing na lang si Enzo at hindi na itinuloy ang sasabihin niya dahil nakaramdam siya ng hiya. Kumain na lang sila ni Daisy habang patuloy pa ring binabagabag si Enzo. Kung hindi lang dumating ang waiter, nasabi na niya sana ang nararamdaman niya para kay Daisy. Ngayon, umurong na tuloy ang dila niya sa hiya. Ate ganda! Natigilan na lamang si Daisy sa kanyang ginagawa nang marinig ang boses na iyon. Nang mag-angat siya ng mukha, sumilay ang ngiti sa mga labi niya nang makita si Eric.
Nagtatakbo ito palapit sa kanya bago siya niyakap. Oh, ikaw pala yan, Eric! Anong ginagawa mo rito? Tanong niya rito nang humiwalay ito sa kanya. Sumama po ako kay Kuya Enzo kasi gusto kitang makita. Namimiss na po kita, ate ganda. Hindi ka po umattend sa graduation namin ni Kuya Ethan. Nag-promise ka po sa akin, di ba? At ngumuso ito. Sorry na, Eric. Naging busy kasi ako kahapon kaya hindi ako naka-attend. Hayaan mo, babawi na lang ako sa susunod. Malapad na ngumiti si Eric. Okay lang po, ate ganda. Masaya nga po ako ngayon kasi nakita ko po ulit kayo. Namiss ko po yung pagtuturo niyo sa akin. Masayang lintanya nito habang nagniningning ang mga mata. Talaga ba, Eric? Sige, hayaan mo. Tuturuan ulit kita kapag nakapunta ulit ako sa bahay niyo. Congratulations nga pala sa inyong dalawa ng Kuya Ethan mo. Pagbutihin niyo ang pag-aaral niyo, ha? Huwag maglolo ko. Nako. Ngumuso si Eric. Opo, ate ganda. Sinabi na rin po sa amin yan ni Kuya Enzo. Ikaw po, magpahinga ka po. Oo naman, Eric. Hindi ko naman yan kinakalimutan. Tsaka na yung regalo ko sa inyong dalawa, ha? Hindi ko na kasi naasikaso nitong mga araw. Babawi talaga ako, Eric. Okay lang po yun, ate ganda. Basta't makita ko lang po kayo, masaya na po ako. At sa ikalawang pagkakataon, muli siyang niyakap ni Eric. Walang nagawa si Daisy kundi tanggapin ang yakap ni Eric sa kanya. Sa kanilang dalawa ni Ethan, si Eric talaga ang pinaka-sweet. Sobrang gaan ang loob niya rito, kaya hindi na rin siya nagulat kung bakit ganoon niya tratuhin si Eric. Parang kapatid na niya kasi ito. Sandali pang nanatili si Eric bago ito umalis. Sakto namang pag-alis nito ay muling bumukas ang pinto at sa pagkakataong iyon, bumungad ang boss niya sa kanya. Good morning, Sir Enzo. Ano pong may paglilingkod ko? Nakangiting salubong ni Daisy rito. Ngumiti ito bago naglakad palapit sa kanya. Gusto lang sana kitang ayain para sa simpleng selebrasyon ni na Ethan at Eric bukas. Gusto ka nilang makasama, Daisy. Ayaw ko naman sana silang biguin. Anito habang matamang nakatingin sa mga mata niya. Oo naman, Sir Enzo. Sasama po ako. Gusto ko rin pong makabawi sa kanila kasi hindi ako dumalo sa graduation nila. Kaya alam kong nagtatampo sila sa akin. Saan po ba gaganapin? Sa resort na ipinamana sa akin ni Papa. Tayong 4 lang ang magkakasama, Daisy. Hindi na ako nag-imbita kasi gusto kong maging quality time natin iyon kasama silang dalawa. Sa sobrang tutok natin sa trabaho, hindi na rin natin napagpapahinga ang mga sarili natin. Kaya deserve nating huminto at mag-enjoy kahit papaano. Tama ka, sir. Na-excite tuloy ako para bukas. Sang-ayon ni Daisy rito. Nakangiting tumango ang boss niya. Ilang sandali pa silang nag-usap bago ito nagpaalam sa kanya kaya nakangiting nagpatuloy si Daisy sa kanyang pagtatrabaho. Ngunit habang abala, narinig na naman niyang bumukas ang pinto. At parang may hula siya kung sino ito. Ethan, ikaw ba yan? Aniya na hindi tumitingin sa pinto. Pero walang umimik sa kanya. Napakunot noo si Daisy ng oras na iyon bago tuluyang nag-angat ng mukha at mabilis pa sa 4:00 na napatayo siya sa kinauupuan nang makita ang isang babae. Matalim ang tingin nito sa kanya habang naglalakad papalapit sa kanya. Hindi niya ito kilala. Wala siyang ideya kung sino ang babae sapagkat ito ang unang pagkakataon na makita niya ito rito sa kumpanya sa loob ng ilang taon niyang pagtatrabaho rito. Are you Daisy? Madiing tanong sa kanya ng babae habang matalim pa rin ang tingin sa kanya. Lumunok siya. Ako nga, anong kailangan mo? At bakit mo ko Hindi na nagawa pang matapos ni Daisy ang kanyang sasabihin nang biglang galit na sumingit ang babae sa kanya. Kinabukasan, hindi na alam ni Enzo kung ilang beses niyang tinawagan ang numero ni Daisy. Simula nang magising siya, tinawagan na niya ito at ngayong nasa resort na sila ng mga kapatid niya, tinatawagan pa rin niya ito pero hindi man lang ito nag-atubiling sumagot sa kanya. Lubusan na siyang nag-aalala para kay Daisy. Lalo pat bigla na lang itong nagpaalam sa kanya kahapon na masama raw ang pakilasa nito. Nagmamadali ito kaya takang-taka at alalang-alala na siya para rito. Hindi niya alam kung saan hahagilapin si Daisy ngayon kaya tanging pagtawag at mag-text lamang ang nagagawa niya ngayon pero kahit anong gawin niya, wala talaga.
Kuya, wala pa po ba si Ate Ganda? Sabi niya po, pupunta siya. Malungkot na sambit ni Eric. Sinabi ko sa kanya, Eric. At hindi ako sigurado kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Nag-aalala na rin ako para sa kanya. Sunod-sunod na lang na napamura si Enzo dahil sa gigil. Magtatanghalian na, ngunit hindi man lang ito sumipot. Ni text o tawag ay wala siyang natanggap mula rito. Maya-maya pa, biglang naalala ni Enzo si Mang Melchor. Alam niyang ito ang naghahatid kay Daisy sa bahay nito, kaya dali-dali niya itong tinawagan at nang sumagot ito, inutusan niya itong pumunta sa bahay ni na Daisy at alamin ang lagay nito. Hinintay niya ang tawag nito at nang tumawag na si Mang Melchor, wala siyang natanggap na magandang balita rito. Wala raw si Daisy sa bahay nila at nakakapagtaka at hindi rin alam ng pamilya nito kung nasaan si Daisy. Ano bang nangyayari roon? Alalang-alala na siya rito. Akala ni Enzo ay magpapakita rin ito pagkatapos ng araw. Ngunit nagkamali siya dahil lumipas na ang araw at linggo, walang nagpakitang Daisy sa kanya. Dahil doon, nag-hire na si Enzo para maghanap kay Daisy. Kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para sa kanya. Minsan na iyang sinabi ng papa niya sa kanya at pinanghahawakan na iyan ni Enzo. Mahal na mahal niya si Daisy at gagawin niyang lahat mahanap lang ito. At kapag nakita na niya muli si Daisy, ipapaalam na niya rito kung gaano niya ito kamahal. Hinding-hindi na niya ito papakawalan pa kahit kailan. Ngumiti ka naman, Enzo. Ilang linggo ka nang nakasimangot dyan. Pumapangit ka tuloy. May halong pang-aasar na wika ni Trixie, anak ng isa sa mga investor sa kumpanya. Hindi ako ngingiti hanggat hindi ko nakikita si Daisy. Iling niya rito. Umirap si Trixie bago ito lumapit sa kanya at ipinatong ang palad sa balikat niya. My God, Enzo! Hindi ba halata na inabandona ka na ng babaeng yun? Umalis siya ng basta-basta. Hindi ba obvious na ayaw niyang… Di aalis ng basta-basta si Daisy nang walang dahilan, Trixie. Madiing putol ni Enzo rito. He ghosted you, Enzo? Bakit hinahanap mo pa ang nanggo-ghost sa'yo? Ako na lang, Enzo. Mas better ako sa babaeng yun. At mas maganda pa. Biglang inilapit ni Trixie ang mukha sa mukha niya. Nang akmang hahalikan na siya nito, mabilis itong itinulak ni Enzo dahilan para mapaupo ito sa sahig. Anong ginagawa mo, Trixie? Nababaliw ka na ba? Si Daisy lang ang mahal ko at wala nang iba. Gusto mo bang sabihin ko ito sa ama mo? Asik ni Enzo rito. Nangingising tumayo si Trixie. Kahit anong gawin mo, mas better pa rin ako kay Daisy. She's so cheap, Enzo. Umalis! Hindi na natapos ni Enzo ang kanyang sasabihin nang biglang mag-ingay ang cellphone niya. Kinuha niya iyon at tiningnan ang tumatawag. At bigla na lang siyang nabuhaya nang makilala kung sino iyon. Dali-dali siyang lumabas ng opisina niya bago sinagot ang tawag. Nahanap na namin si Daisy, boss. Nandito siya sa Laguna, sa kamag-anak niya. Bumakas agad ang kasiyahan ni Enzo nang marinig iyon. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta agad ako. Tugon niya bago pinatay ang tawag. Makalipas ang ilang segundo, nakatanggap siya ng mensahe sa leader ng hinahire niya para maghanap sa mahal niya. Address iyon. Dali-daling tumakbo si Enzo patungo sa elevator at nang makapasok, tinawagan niya agad si Mang Melchor para may driver siya patungo sa Laguna. Sa wakas, makakapiling na rin niya ang mahal niya at hindi na niya sasayangin ang pagkakataon ngayon. Aamin na siya. At kung mahal mo talaga siya, aamin ka. Pagtatapos ng lola ni Daisy sa mahaba nitong paliwanag. Marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Daisy habang patuloy na binubunutan ng puting buhok ang kanyang lola. Mahal ko siya, lola. Pero sa tingin ko'y wala akong karapatang mahalin siya dahil sa layo ng agwat ng buhay namin. Anong laban ko sa kanya, lola? At anong laban ko sa babaitang yun? Umiling ang lola niya. May laban ka sa babaitang yon, apo. Mabait sa'yo yung tao. At malapit pa. Hindi ba't mas lamang ka sa kanya? Lola, ayoko na po yung pag-usapan. Pumunta po ako rito sa Laguna hindi para dalhin ang iniwan ko na sa syudad. Ayoko rin po ng gulo, Lola.
Kaysa madawit pa ako riyan. Ako na lang ang umalis. Ako na lang ang nag-adjust para sa kapkanan ko. Tugon ni Daisy. Umiling na naman ang lola niya pero sa pagkakataong iyon ay iniharap na nito ang ulo sa kanya at diretsyong tiningnan ang mga mata niya. Apo, hanggang kailan mo ililihim kay Enzo ang pagmamahal mo sa kanya? Bakit? Bakit hindi ka umamin? Malay mo, mahal ka rin niya. Tapos kapag naging kayo, ipaglalaban ka niya kahit kanino. Kahit sa babaita pang yun. Isipin mo rin yung puso mo, Daisy. Baka masaktan ka lang kapag hindi mo nasabi ang tunay mong nararamdaman. Lumunok si Daisy. Mas gugustuhin ko na lang pong masaktan kaysa madamay ang pamilya ko, Lola. Mas matimbang pa rin sila sa akin kaysa sa nararamdaman ko. Sambit niya at nagpatuloy sa ginagawa. Hindi na umimik ang lola niya. Nanahimik na lang ito. Tahimik lang sila ng sandaling iyon nang biglang huminto ang isang pamilyar na kotse sa harap nila. Bumakat ang mga kunot sa noo ni Daisy dahil doon. At nang lumabas ang nasa loob, nagulantang siya sa kanyang nakita. Sir Enzo? Usal niya. Siya na ba si Enzo, apo? Nanginginig ang mga labi ni Daisy ng oras na iyon habang nakatanaw sa boss niyang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Mamaya pa, tumakbo si Enzo palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Sa sobrang higpit noon, parang ayaw na siya nitong pakawalan. Mahal kita, Daisy. Mahal na mahal kita. Walang pagdadalawang isip na pag-amin ng boss niya sa kanya habang magkayakap pa rin sila. Napamaang si Daisy ng sandaling iyon at dahan-dahang humiwalay rito. Sir, anong sinasabi mo? Naguguluhan niyang tanong dito. Tumikhim si Enzo bago nito sinapo ang mga kamay niya. Mahal kita. Matagal na. Wala lang akong lakas ng loob na umamin sa'yo. Dahil natatakot ako, Daisy. Iniisip ko, paano kung hindi mo ko mahal? Paano kung hindi mo ko tanggapin? Daisy, simula nang makita kita noong una pa lang, minahal na kita. Hinahanap-hanap kita at laking tuwa ko nang makita kita sa kumpanya ni Papa. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, nirequest ko sa kanya na ikaw na lang ang maging coach ko dahil gusto ko mapalapit tayo sa isa't isa. Mahal kita, Daisy. Nang bigla kang mawala, ikaw lang palagi ang laman ng isip ko. Nag-alala ako ng sobra sa'yo, Daisy. Hindi ko na alam ang gagawin ko kasi natatakot na ako para sa'yo. Pero ngayon, napawi ang takot ko. Dahil sa wakas, nakita na rin kita. Mahal na mahal kita, Daisy. At hindi ko na hahayaang mawalay ka pa sa akin. Mahaba at emosyonal na litanya ni Enzo habang diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Daisy ang sasabihin dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pakiramdam niya ay binabangungot lang siya pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya nagigising. Naestatwa siya sa kinatatayuan niya. Hindi gumagalaw habang hindi pa rin maproseso ng utak niya ang ginawang pag-amin ng boss niya sa kanya. Nag-ipon ng maraming lakas ng loob si Daisy bago nagsalita. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, Sir Enzo, pero mahal na rin kita. Nagsimula iyon noong mga panahon na magkasama tayo sa bahay mo. Mas napalapit ako sa'yo at mas nakilala kita. Nakalimutan ko na yung relasyon natin bilang mag-amo, sir. Nawala na sa isip ko na boss kita at sekretary ako. Wala rin akong lakas ng loob umamin dahil akala ko hindi mo ako mahal. Natatakot din ako dahil sa layo ng buhay natin sa isa't isa. Bukod sa kailangan kong magtaguyod, wala rin akong maipagmamalaki sa'yo. Kaya sir, mas pinili ko na lang na manahimik kaysa sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Na mahal kita. Nakatiim na tugon ni Daisy habang tumutulo ang ilang butil ng luha sa mga mata niya. At pasensya ka na kung bigla akong nawala. Pinuntahan kasi ako ni Trixie noon at binantaan niya ako at ang pamilya ko, sir. Kapag hindi raw ako lumayo sa'yo, ipapapatay niya raw ako at ang pamilya ko. Mahal ko ang pamilya ko, sir. At hinding-hindi ko isusugal ang mga buhay nila para lang sa pagmamahal ko sa'yo. Mas gugustuhin kong lumayo sa'yo kaysa mawala sila. Pagpapatuloy ni Daisy na lubusang ikinagulat ni Enzo. Binantaan ka ng babaeng yun? Nakatiim nitong tanong. Lumuluhang tumango si Daisy. Sorry, sir. Sorry kung lumayo ako.
Hindi na natapos ni Daisy ang iba pa niyang sasabihin nang yakapin muli siya ni Enzo. Di mo kailangan mag-sorry, Daisy. Simula ngayon, poprotektahan na kita. Walang makakasakit sa'yo at sa pamilya mo. Hindi mo kailangang matakot kay Trixie, Daisy. Pwede tayong magsimula at magmahalan ng hindi siya iniisip. Sampit ni Enzo bago ito humiwalay. Paano kung gawin niya ang sinabi niya sa… Takot lang niya. Kapit na kapit ang ama niya sa kumpanya ko. Maayos ang relasyon naming dalawa. Kakausapin ko siya. At kapag hindi niya inayos ang problema ng anak niya, mapipilitan akong magpaboto sa board kung mananatili pa siya sa kumpanya o hindi. Kaya hindi mo na kailangang matakot, Daisy. Nandito lang ako. Ano pang saysay ng pagmamahal ko sa'yo kung hindi rin kita mapoprotektahan? Nawala ang kalungkutang nararamdaman ni Daisy ng sandaling iyon at napalitan iyon ng kasiyahan. Salamat, Sir Enzo. Aniya bago yumakap dito. Ang sweet niyo namang dalawa. Biglang wika ng lola niya. Mabilis na humiwalay si Daisy kay Enzo at nagbaba ng tingin sa lola niya. Lola naman. Ikaw na pala si Enzo. Tama nga ang apo ko. Gwapo ka nga. Alam mo bang ikaw lang ang bukang bibig niyan sa akin? Lola! Talaga po? Lumuhod si Enzo sa harap nito. Pumapayag po ba kayong mahalin ko ang apo niyo? Pangako po, iingatan ko po siya. Abay, oo naman. Basta makita kong masaya ang apo ko, masaya na rin ako. Basta't panghawakan mo lang ang pangako mong yan, Enzo. Sambit ng lola ni Daisy. Nakangiting tumango si Enzo bago tumayo. Makakaasa po kayo. Aniya bago bumaling kay Daisy. Tinatanggap mo ba ako sa buhay mo, Daisy? Tanong niya. Mariing lumunok si Daisy bago tumango. Hindi na ito hinintay ni Enzo na makapagsalita. Niyakap niya agad ito bago siniil ng matamis na halik sa mga labi nito. Sobrang saya ng puso niya dahil sa wakas, umamin na rin siya. Ganoon din si Daisy. Masaya siya at dalangin niya na sana'y maging maayos ang pagsasama nila ng boss niya na ngayon ay nobyo na niya. Ipinaglaban ni Enzo si Daisy kay Trixie. Ipinaalam niya sa ama nito ang ginawa nito. At ang huli na lang niyang balita kay Trixie ay nasa Amerika na ito. Dahil doon, wala nang naging hadlang sa pag-iibigan nilang dalawa. Nawala na ang takot na nararamdaman ni Daisy at napalitan iyon ng kasiyahan. Sa loob ng ilang araw na magkasama bilang magkarelasyon, walang ibang ipinaramdam si Enzo sa kanya kundi ang pagmamahal nito. Ganoon din siya, ipinaramdam niya kung gaano niya ito kamahal. Walang pinagsisisihan si Daisy sa naging desisyon niya. Tinanggap niya si Enzo sa buhay niya ng buo sa gitna ng kanyang takot at pag-aalangan. Ngayon, mas lalo pang sumaya ang buhay niya. Pabili po ng bigas! Nakangiting sambit ni Enzo nang bisitahin niya ang bigasang pinagtatrabahuan niya noon. Ilang kilo? Tanong ni Cheryl na hindi bumabaling sa dalawa. Natatawang napailing si Enzo ng sandaling iyon habang si Daisy naman ay nakapulupot ang braso sa braso nito. Papakyawin ko na po lahat. Tugon ni Enzo. Nakakunot noong bumaling sa kanila si Cheryl at halos mahulog ang mga mata nito nang makita siya. Dali-dali itong tumayo sa kinauupuan at nagtatakbo palapit sa kanya bago siya mahigpit na niyakap. Enzo, ikaw na ba yan? Diyos ko, ang laki-laki na ng pinagbago mo. Mas lalo kang gumwapo. Kailan lang palagi kang nakahubad, ngayon mamahalin na ang suot mo. Wika nito nang humiwalay kay Enzo. Kamusta ka naman, Madam Cheryl? Nakangiting tanong ni Enzo rito. Anong madam? Nahihiya naman ako sa'yo, Enzo. Tinatawag mo pa rin ako niyan kahit may-ari ka na ng malaking kumpanya rito sa Pinas. Bumuntong hininga si Enzo. Madam naman, di naman yun mababago ang magandang relasyon ko sa iyo. Kahit ako pang magmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, hindi pa rin ako magbabago. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Madam Cheryl. Kapag walang-wala ako, palagi mo akong tinutulungan. Kaya walang rason para magbago ako. Ako pa rin ang Enzo na kilala mo, na noon ay kayang bumuhat ng 2 kabang bigas. Ngayon yata, ay 1 na lang. Sabay halakhak ni Enzo. Natawa sina Daisy at Cheryl dahil doon. Pero nagpapasalamat ako sa iyo kasi hindi ka pa rin nakalimot sa akin. Nalungkot nga ako na magpaalam kang aalis ka na. Pero masaya naman ako ngayon dahil nakita kong successful ka na. Nga pala, sino yung kasama mo?
at turo nito kay Daisy. Si Daisy, madam. Girlfriend ko. Pakilala ni Enzo sa kanya. Nakangiting inangat ni Daisy ang kamay sa harap ni Cheryl. Nice to meet you po. Masayang tinanggap ni Cheryl ang kamay niya. Kay ganda mong babae, Daisy. Bagay na bagay kayo ni Enzo. Napangiti na lang si Daisy dahil sinabi nito. Nagkwentuhan pa sila at hindi naglaon ay nagpaalam na rin sila. Pero bago umalis, binigyan ni Enzo ng regalo si Cheryl. Malaki ang parte nito sa buhay niya, kaya bumawi siya dito. Dinalaw nilang dalawa ang mga kinikilalang magulang ni Enzo simula bata pa lang, bago sila nagtungo sa libingan ng mga tunay nitong magulang. Hindi na rin sila nagtagal. Madilim na ang kalangitan kaya umalis na sila at bumalik sa kumpanya bago pa man bumuhos ang malakas na ulan. Nagpabili ka ng cake? Nakakunot noong tanong ni Daisy sa nobyo nang bumungad sa kanila ang isang cake sa lamesa nito. Umiling si Enzo. Hindi mahal. Kanino kaya galing to? Anito bago nilapitan ang cake. Wala namang nakalagay na pangalan. Wag! Baka trap yan. Baka gamitin yan para isabotahe ka. Huwag mo yung kakainin, Enzo. Suway niya nang buksan nito ang cake. Imbis na makinig, dinotdot ni Enzo ang daliri nito roon at isinubo ang icing. Relax lang, mahal. Mukha namang masarap eh. Kuha lang ako ng platito at para makain natin. At nagtungo ito sa kitchenette. Sunod-sunod na umiling si Daisy. Bakit naman ito kakainin ng cake na hindi naman ito alam kung kanino o saan galing? Nasisiraan na ba ito ng ulo? Hindi na naman niya ito nasuway pa, lalo na nang hatiinan nito iyon at maglagay sa dalawang platito. Mahal, halika, saluhan mo ko. Wala naman itong lason, masarap nga eh. Ayan ito sa kanya. Bumuntong hininga si Daisy sa kinauupuan bago ito nilapitan. Paano ka naman nakakasiguro na ligtas yan kainin, Aber? Nakapamewang niyang tanong dito. Natatawang umiling si Enzo bago inabot sa kanya ang isang platito. Subukan mo. Pag ako talaga namatay, mumultuhin kita. Naiiling niyang asik sa nobyo bago nagsimulang kainin ang cake. Masarap naman, pero nangangamba pa rin siya. Pero ganoon na lang ang gulat ni Daisy dahil nang sumubo siya sa ikalawang pagkakataon, may naramdaman siya sa dila niya. Nagtataka niya itong kinuha at halos mahulog ang mga mata niya nang mapagtantong sing-sing iyon. Enzo, anong... Will you marry me, Daisy? Buong puso nitong tanong sa kanya habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Hindi na ako makapaghintay pa, mahal. Alam kong mabilis, pero ang hangad ko lang ay makasama ka habang buhay. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Daisy, pinapangako ko sa'yo na kailanman ay hindi mo pagsisisihan at tinanggap mo ko sa buhay mo. Mahal na mahal kita. Dagdag pa nito na ikinaluha ni Daisy. Ngumiti siya. Oo naman, papakasalan kita. Ano pang saysay ng pagtanggap ko sa'yo kung hindi naman kita papakasalan? Natatawan niyang bulalas. Nakangiting kinuha ni Enzo ang singsing sa kamay niya at isinuot iyon sa daliri niya. Salamat, mahal. Malapad ang ngiti sa mga labing pinakatitigan ni Daisy ang daliri niyang may singsing. Bagay na bagay iyon sa kanya. Kumikinang pa sa tuwing natatamaan ng ilaw. Hindi niya inaasahan na hahantong sila sa ganitong sitwasyon. Akala niya ay simpleng aksidente lang iyong nangyari noon. Ngunit hindi niya alam na iyon pala ang magbibigay daan upang makilala at mahalin nila ang isa't isa. Para kay Daisy, biyaya si Enzo sa kanya. Hindi naman naging madali ang pinagdaanan nilang dalawa bago sila makarating kung nasaan na sila ngayon. Pinaghirapan nila ito at pinaglaban ang nararamdaman nila sa bawat isa. Ngayon, ang tanging hiling lang ni Daisy ay mas magtagal pa ang pagsasama nilang dalawa. Kung maaari nga lang, hanggang sa kanilang huling hininga ay magkasama pa rin sila. Wakas.